Nagsisimula ang pelikula sa ilalim ng madilim na kalangitan sa gabi na may malakas na pagbagsak ng nyebe. Isang child psychologist na nagngangalang Anna Fox. Si Anna ay may agoraphobia, isang kondisyon na nag-iiwan sa kanya na takot na lumabas ng sarili niyang tahanan. Halos araw-araw, gumugugol siya ng oras sa pakikipag-usap sa telepono sa kanyang dating asawa na si Edward at sa kanilang anak na si Olivia, na nakatira sa ibang lugar. Si Anna ay nakatira mag-isa sa isang townhouse sa Manhattan, New York. Ang bahay ay may 4 na palapag, kabilang ang isang rooftop sa itaas, ang ikalawang palapag kung saan nanunuluyan si Anna, at isang basement sa pinakailalim na inuupahan ni David, isang music hero at manunulat ng kanta, na gumagawa rin ng paggawa ng handyman sa gilid. Mayroon ding isang maliit na espasyo sa pagitan ng harapan na pinto na nakaharap sa kalye at ng pangunahing pinto papasok sa bahay, isang lugar na karaniwang ginagamit para sa paglilinis ng sapatos, paghuhubad ng mga Amerikana, o pag-alis ng mga delivery. Habang karamihan sa mga nasa hustong gulang ay abala sa gawain, si Anna ay ginugugol ang kanyang mga araw na nakakulong sa loob, mag-isa, maliban sa kanyang pasang si Punch, nanunood ng telebisyon at muling nanunood ng maraming pelikula sa kanyang koleksyon. Para sa pagkain at mga grocery, umaasa siya sa isang serbisyo ng paghahatid na naghahatid ng lahat sa harap na pasukan. Pagkatapos uminom ng kanyang regular na gamot, tinawagan ni Anna sina Olivia at Edward, at ang usapan ay napunta sa bagong pamilya na kakalipat lang sa bahay sa kabilang kalye. Ipinaliwanag ni Anna na ang mga bagong kapitbahay ay ang Russells, isang pamilya na kamakailan lamang lumipat mula sa Boston patungo sa bahay na 101. Ang pamilya ay binubuo ng isang mag-asawang sina Alistair at Jane, kasama ang kanilang anak na si Ethan. Sinasabing si Alistair ay isang mayamang bankero, ngunit kakaiba, hindi makahanap si Anna ng anumang impormasyon tungkol sa pamilya online. Bukod pa riyan, regular na binibisita si Anna ng kanyang personal na psychiatrist, na sinusubukang tulungan siyang gumaling. Ngunit kahit na matapos ang 10 buwan ng pagpapagamot, wala pa rin siyang tunay na pag-unlad. Nang gabing iyon, nakatanggap si Anna ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Ethel Russell, na nagdala ng isang lavender na kandila mula sa kanyang ina, si Jane, bilang isang regalo mula sa mga bagong kapitbahay. Noong una, nag-aalangan si Anna na papasukin siya, ngunit dahil umuulan sa labas, nagpa siya siyang maging magalang at inanyayahan siya sa bahay. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali. Binanggit ni Ethan na mag-16 na siya sa loob ng 5 buwan, pagkatapos tinanong ni Anna kung ano ang kanyang trabaho at kung nasaan ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Anna na nagtatrabaho siya bilang isang child psychologist at na ang kanyang pamilya ay nakatira sa ibang lugar. Naging mausisa si Ethan kung bakit kailangan ng mga bata ng isang psychologist. Nagtataka siya kung ang mga pasyente ni Anna ay karaniwang biktima ng pang-aabuso o karahasan sa paaralan. Kahit na biglang naging madilim ang tanong, mahinahong sumagot si Anna. Ipinaliwanag niya na ang mga bata ay maaari ring mahirapan sa pagkabalisa, lalo na kapag nahihirapan silang mag-adjust sa isang bagong lugar o nakikitungo sa isang bagay na nakakabagabag sa kanilang buhay. Pagkatapos nito, tumingin si Ethan sa labas sa bintana ni Anna patungo sa kanyang sariling bahay, at biglang nagbago ang kanyang kalooban. Habang pinapanood niya ang kanyang ama, si Alistair, mula sa malayo, tila siya ay labis na hindi mapakali, na parang may dinadala siyang masakit sa loob. Nagsimulang magningas ang kanyang mga mata at si Anna, gamit ang kanyang karanasan bilang isang batang psychologist, ay sinubukang aliwin siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang koleksyon ng DVD at pag-aalok na pahiramin siya ng kahit anong gusto niya sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ethan na ang kanyang ama ay may mahigpit na mga patakaran tungkol sa panonood ng telebisyon, na nagpapahiwatig kung paano maaari ang pagkontrol sa kanyang bahay. Gumugol siya ng kaunting oras sa paglalaro kay Punch, at bago umalis, inamin niya na siya ay talagang allergic sa mga pusa. Sinabi niyang ayaw niyang banggitin ito ng mas maaga dahil natatakot siyang masaktan ang damdamin ni Punch. Mula sa maliit na sandaling iyon, masasabi na ni Anna na si Ethan ay isang sensitibong bata, isang taong madaling maging emosyonal at tila nabibigatan ng kalungkutan. At hindi niya mapigil ang maramdaman na ang malaking bahagi nito ay may kinalaman sa kung paano siya tinatrato ng kanyang ama. Pagkatapos umalis ni Ethan, bumalik si Anna sa kanyang karaniwang gawain. Nanunood ng mga pelikula habang umiinom. Napakaraming beses na naulit niya ang mga pelikula sa kanyang koleksyon kaya't halos sinaulo niya ang bawat linya. Kalaunan, natapos ang gabi tulad ng marami pang nauna. Kinabukasan, Martes ng umaga, sinabi ni David kay Anna na pupunta siya sa Brooklyn. Bago umalis, tinulungan niya itong magtapon ng basura. Tinanong din niya kung plano ba nitong mag-iwan ng isang mangkok ng candy sa labas para sa Halloween. Tumanggi si Anna, ipinaliwanag na kadalasan ay kinukuha ng mga bata ang buong mangkok. Nang gabing iyon, ang kanyang bahay ay naging target ng mga bata sa kapitbahayan na nagsimulang magbato ng mga itlog dito dahil wala siyang inihandang candy. Sumigaw si Anna mula sa bintana, nagmamakaawa na tumigil sila, ngunit walang nakinig. Dahil sa pagkadismaya at desperado, sa wakas ay binuksan niya ang pintuan. Sa sandaling paglabas niya, siya ay bumagsak at nahimatay. Mabuti na lang at isang babaeng nakasaksi sa pag-uugali ng mga bata ang sumugod upang tulungan siya. Nang magkamalay si Anna at makita ang babae, nakumbinsi siyang si Jane Russell ito, ang kapitbahay mula sa kabilang kalye. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw na nakita siya ni Anna habang pinagmamasdan ang bahay.
Tinulungan ni Jane si Anna na uminom ng tubig at unti-unting gumaling. Mabilis na nag-usap ang dalawa at nakakagulat na nagkasundo halos agad. Nagsalita si Anna tungkol sa kanyang buhay, nakinig si Jane ng may pag-unawa at empatiya. Sa isang punto, kinunan ni Anna ng litrato ang kanyang pasang si Punch na nakaupo sa pagitan ng kanilang mga baso sa mesa. Pagkatapos ay ipinakita ni Jane sa kanya ang isang locket na naglalaman ng larawan ni Ethan noong sanggol pa, kasama ang isang pares ng hikaw na dating pag-aari ng isang dating kasintahan. Ang usapan ay napunta sa pamilya ni Jane, lalo na sa kanyang asawa, si Alistair, na inilarawan niya bilang matigas at mapagkontrol. Bago pa nila ito namalayan, ang dalawa ay nagtatawanan at naglalaro pa ng baraha. Bago umalis, gumuhit si Jane ng mabilis na drawing ni Anna na nakaupo kasama ang kanyang pusa at ibinigay ito sa kanya bilang isang maliit na regalo. Hindi nagtagal pagka-uwi ni Jane. Dumating si Alistair at nagtanong kung mayroon bang miyembro ng kanyang pamilya ang dumaan sa bahay. Nagsinungaling si Anna at sinabi sa kanya na walang sino man mula sa pamilyang Russell ang bumisita ng gabing iyon. Batay sa kanyang nakita kay Ethan at kay Jane, pinaghihinalaan niya na si Alistair ay mabagsik o kahit na mapang-abuso sa kanila. Kaya, nagpasya siyang protektahan si Jane sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. Gayunpaman, nagpasalamat si Anna sa kanya para sa lavender candle na dinala ni Ethan noong isang araw. Kinabukasan ng umaga, Miyerkules, biglang nagising si Anna matapos makarinig ng malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng kanyang pasang gumagalaw. Agad na nagpanik, tinawagan niya ang pulis habang maingat na naglalakad pababa, ngunit ang sitwasyon ay hindi naman nakakapinsala. Si David lang ang naghanap ng box cutter para matulungan niya ang pamilyang Russell na gumawa ng ilang mga istant ng imbakan. Tila, kamakailan lamang ay nagsimula siyang gumawa ng handyman para sa kanila pagkatapos mamahaji ng mga flyer sa paligid ng kapitbahayan. Habang naroon siya, sinuri ni David ang bubong na salamin ng bahay ni Anna at binalaan siya na ito ay naging marupok na. Iminungkahi niya na tumawag siya ng espesyalista para ayusin ito bago pa ito maging mapanganib. Nang gabing iyon, habang nagbababad sa paliguan at nanunood ng mga lumang video ng pamilya, biglang nakarinig si Anna ng sigaw mula sa bahay numero 101. Parang mainit na pagtatalo. Dahil sa pagkabahala, tinawagan niya ang directory assistants at hiniling na kumonekta sa bahay ng mga Russell. Sinagot ni Ethan ang telepono at sinabi niyang walang nangyayari, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, parang umiiyak. Maya-maya, nakita ni Anna si Jane na lumalabas ng bahay. Di nagtagal pagkatapos noon, tinawagan siya pabalik ni Alistair. Tinanong ni Anna kung ano ang nangyayari, ngunit iginiit ni Alistair na kasama lang niya si Ethan sa bahay at walang sumisigaw. Gayunpaman, habang nakatanaw si Anna sa kanyang bintana, may napansin siyang nakakabagabag. Si Alistair ay may hawak na martilyo. Nag-aalala, tinanong ni Anna kay David kung narinig niya ang sigaw mula sa tawid ng kalye. Sinabi ni David na wala siyang narinig na kakaiba. Nang panahong iyon, nasa loob siya kasama ang isang babaeng umiiyak. Hindi pa rin mapakali, kinuha ni Anna ang kanyang camera at patuloy na pinapanood ang bahay ng mga Russell bahay. Sa pamamagitan ng lente, nakita niya si Ethan na nakikipagtalo sa kanyang ama. Hindi nagtagal, si Ethan ay padabog na lumabas ng bahay at tumungo sa pintuan ni Anna. Sa una, sinubukan ni Ethan na ipagtanggol ang pag-uugali ng kanyang ama, ngunit mabilis na napuno siya ng emosyon. Napaiyak siya at inalo siya ni Anna sa pamamagitan ng isang yakap. Bago siya umalis, ibinigay ni Anna sa kanya ang kanyang numero ng telepono at sinabi sa kanya na kung sakaling magkaroon ng problema sa bahay, palagi siyang malugod na tinatanggap na pumunta sa bahay nito upang kumalma ng kanyang sarili. Kinabukasan, Huwebes, ikinwento ni Anna kay Edward ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Pinayuhan siya ni Edward na itigil ang pagbabantay sa mga kapitbahay at mag-focus sa kanyang sariling paggaling. Nang gabing iyon, sinubukan ni Anna na sundin ang kanyang payo at pinilit ang sarili na huwag tumingin sa bahay sa kabilang kalye. Ngunit habang iniiwasan niya ito, lalo siyang nagiging hindi mapakali sa kanyang isip. Paulit-ulit siyang nagigising sa buong gabi, paulit-ulit na napuyat sa tulog, muling pinagmumultuhan ng paulit-ulit na panaginip ng malakas na nyebe na bumabagsak sa dilim. Sa isang punto, nagpanik pa nga siya nang mapagtanto niyang nawawala ang kanyang telepono at hinanap niya ito sa buong bahay. Kalaunan, sumuko siya at kinuha ang kanyang camera, bumalik sa kanyang karaniwang nakagawian na panunood sa bahay numero 101. Sa pamamagitan ng lente, bigla niyang napansin si Jane na nakikipagtalo sa isang tao sa likod ng pader sa loob ng bahay. Pagkatapos, may nangyaring nakakakilabot. Nakita ni Anna si Jane na inaatake, sinasaksak, at posibleng pinatay. Agad siyang tumawag ng pulis, ngunit parang napakabagal ng tugon. Desperado at takot na takot, ginawa ni Anna ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng ilang buwan. Nagmamadali siyang lumabas, tinatakpan ang sarili ng payong habang naglalakad sa kalsada. Pagkatapos ng 10 buwan ng therapy, ito ang unang pagkakataon na nagawa ni Anna na lumabas muli sa bukas na lugar. Bawat hakbang ay puno ng takot, ngunit ang kanyang determinasyon na tulungan si Jane ay unti-unting itinutulak siya palayo sa kanyang takot. Ang susunod na alam niya, nagising si Anna pabalik sa loob ng kanyang bahay. Lumabas na siya ay nawalan ng malay sa kalye at binuhat pabalik ni na Detective Little at Detective Norelli mula sa New York Police Department.
Naroon din si Alistair at mahinahon niyang sinabi na si Anna ay hindi pa niya nakikita ang kanyang asawa. Nang marinig iyon, sa wakas ay inamin ni Anna na binisita siya ni Jane noong Martes ng gabi. Ipinaliwanag niya na nagsinungaling siya kanina dahil natatakot siyang baka saktan ni Alistair ang kanyang asawa kung malalaman nit. Ngunit pagkatapos pa lamang niya magpaliwanag, biglang natahimik si Anna. Nakatayo doon mismo sa silid ang isang babaeng hindi pa niya nakikita noon. At nagpakilala ang babaeng ito bilang asawa ni Alistair, si Jane Russell. Si Anna ay lubos na natigilan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi katulad ng Jane na dumalaw sa kanyang bahay noong unang bahagi ng linggong iyon. Ang sitwasyon ay lalong naging kakaiba nang iginiit ni Ethan na hindi pa nakikilala ni Anna ang kanyang tunay na ina noon at ang babaeng nakatayo roon ay tunay na si Jane Russell. Naiirita si Alistair sa mga paratang ni Anna at kalaunan ay umalis. Ipinapalagay din ng dalawang detective na maaaring mali ang pagkakaintindi ni Anna sa nakita niya dahil wala siyang ebidensya na may sinumang inatake. Bago umalis, ibinigay ni Detective Little kay Anna ang kanyang numero ng telepono at sinabi sa kanya na maaari siyang tumawag anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Kinabukasan, Biyernes, hindi maalis ni Anna ang misteryo. Dahil sa kanyang kuryosidad, sinimulan niya ang pagsasaliksik kay Jane Russell online. Sinusubukan na alamin kung sino talaga ang tunay na asawa ni Alistair sa kanyang paghahanap. Isiniwalat ng kanyang paghahanap na si Alistair ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya ng insurance na tinatawag na Atkinson. Ngunit nang tumawag si Anna sa opisina, sinabi sa kanya ng kinatawan ng customer service na kahit inilipat si Alistair mula Boston papuntang New York, hindi ito aktibo sa opisina. Pinayuhan siyang makipag-ugnayan sa sangay ng Boston. Patuloy na naghahanap si Anna online at agad na nakakita ng mensahe ng pakikiramay na ipinost ng isa sa mga empleyado ng kumpanya. Ang mensahe ay nagluluksa sa pagkamatay ng isang babaeng nagngangalang Pamela Nazen at nagtapos sa isang sulat na nagpapasalamat kay Alistair. Dahil sa kuryosidad, tiningnan pa ni Anna si Pamela Nazen at natuklasan na siya ay isang empleyado sa Atkinson na natagpuang patay sa Brooklyn noong Huwebes umaga matapos mahulog mula sa balkonahe ng kanyang apartment sa ika-6 na palapag. Pagkatapos tumawag si Anna sa opisina ng Atkinson sa Boston upang magtanong tungkol sa tungkulin ni Pamela sa kumpanya. Nagulat siya sa sagot, si Pamela Nazen ay talagang personal assistant ng direktor ng Atkinson na si Alistair Russell. Habang patuloy na pinagsasama-sama ni Anna ang mga detalyeng ito, unti-unting gumagapang ang pagdududa sa kanyang isipan. Nagsimula siyang magtaka kung ang babaeng bumisita sa kanyang bahay ay maaaring isang halusinasyon lamang na nilikha ng kanyang magulong isip. Kalaunan, bumaba si Anna sa silong upang hanapin si David. Habang naghahanap sa lugar, napansin niya ang isang tambak ng mga sulat mula sa parole board ng Massachusetts. Hindi nagtagal, bumalik si David. Tinanong siya ni Anna kung kilala niya si Jane Russell dahil nagtatrabaho ito bilang handyman sa bahay ng mga Russell. Sinabi ni David na si Alistair lang ang kanyang nakilala at wala ng iba. Gayunpaman, nagalit siya nang mapagtanto niyang pumasok si Anna sa basement nang walang pahintulot at sinimulang suriin ang kanyang mga personal na dokumento. Ipinaliwanag ni David na minsan siyang nasangkot sa isang away sa bar na kalaunan ay ikinulong siya sa bilangguan. Pagkatapos niyang magsilbi ng sentensya, siya ay pinalaya sa ilalim ng parol na teknikal na nangailangan sa kanya na manatili sa Massachusetts, hindi sa Manhattan. Nang gabing iyon, plano niyang harapin ang sitwasyon at ayusin ang mga bagay-bagay sa kabilang kalye. Samantala, bumalik si Anna sa kanyang karaniwang nakagawian na panoorin ang pamilyang Russell mula sa kabilang kalye. Sa pamamagitan ng mga bintana, nakikita niya silang nagtatalo sa hapagkainan at paminsan-minsan ay kumukuha pa siya ng mga litrato. Pagkatapos, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nakatanggap si Anna ng tawag sa telepono mula sa tunay na Jane Russell na mariing sinabihan siya na tumigil sa pagbabantay sa kanilang bahay. Kinabukasan ng umaga, Sabado, pumasok si Anna sa kwarto ni David habang hinahanap ang kanyang pusa. Natagpuan niya roon si Punch, ngunit may iba pang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakapatong sa mesa ni David ang hikaw na pagmamayari ng babaeng pinaniniwalaan ni Anna na peking Jane. Ipinahihiwatig ng natuklasan na silang dalawa ay dapat nagkita sa isang punto o kahit papaano ay nagtagpo ang landas sapat na katagalan para maiwan ang hikaw sa likod. Pagkatapos noon, tinawagan ni Anna si Edward at ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyayari. Pinayuhan siya ni Edward na mag-focus sa pag-inom ng kanyang gamot at pagpapagaling mula sa kanyang phobia sa halip na masangkot sa anumang problema na maaaring mayroon ang pamilyang Russell. Binalaan din niya na huwag maghinala kay David nang walang dahilan. Ngunit pinili ni Anna na huwag pansinin ang payo. Di nagtagal, napansin niya si Ethan na lumalabas ng kanyang bahay at tinawag siya. Tinanong ni Anna kung bakit nagsinungaling siya tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang ina sa harap ng mga detective at ng kanyang ama. Iginiit ni Ethan na hindi pa nakikilala ni Anna ang kanyang tunay na ina at iminungkahi na maaaring nalilito o nagkakamali lamang siya. Bilang isang child psychologist, naramdaman ni Anna na may itinatago si Ethan, kaya patuloy niya itong pinipilit. Kalaunan ay napahagulgol si Ethan at inamin na hindi niya masabi kung ano talaga ang nangyayari. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Alistair, hinayla palayo si Ethan, at sinampal ito ng malupit. Pagkatapos ay binigyan ni Alistair si Anna ng malinaw na babala na huwag makialam sa mga gawain ng kanyang pamilya. Inakusahan pa niya ito ng pagtatangkang lumapit sa kanyang anak na teenager. Na lalong nagpapahirap sa sitwasyon.
Kinabukasan, linggo, nakita ni Ana si Ethan na umaalis ng mag-isa sakay ng isang travel car habang may dalang malaking backpack. Sa puntong ito, tumigil na siya sa pagmamasid sa bahay ng mga Russell, ngunit ang misteryo ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Hindi mapigilan niyang isipin kung ang babaeng nakita niya ay produkto lamang ng kanyang imahinasyon. At kung ang tunay na asawa ni Alistair ay tunay na si Jane Russell na nakilala niya kasama ang mga detective. Kalaunan, habang ni-review ang mga larawan sa kanyang laptop, nakatanggap si Ana ng isang nakakagulat na email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Kalakip ng mensahe ang isang larawan ng kanyang sarili na natutulog kasama ang isang orasan sa frame na nagpapakita ng 2:00 ng umaga. Kinatatakutan niya ang larawan dahil ito ay nagpapahiwatig na may palihim na pumasok sa kanyang bahay noong gabi. Sa takot, agad na tinawagan ni Ana sina Detective Little at Detective Narelli. Naniniwala siyang pinatutunayan ng larawan na may isang taong nasa loob ng kanyang bahay. Ang tanging taong karaniwang may susi ay si David, ngunit hindi siya pinaghihinalaan ni Ana ng personal. Matapos ang mga detective na masusing halughugin ang bahay, wala silang nakitang ebidensya na may sino mang pumasok. Nagsimulang maghinala si Norelli na ang buong sitwasyon ay maaaring isa lamang hindi pagkakaunawaan na nilikha ni Ana mismo. Hindi nagtagal, dumating si Alistair kasama ang kanyang asawa, ang tunay na Jane Russell. Agad niyang iniulat ang pag-uugali ni Ana sa mga detective, inililista ang lahat ng kanyang nagawa, mula sa pag-espiya sa kanilang bahay at pagkuha ng mga litrato hanggang sa pagtawag sa kumpanya ng Atkinson at maging pagpapatawag kay Ethan sa kanyang tahanan. Sinubukan ni Ana ipagtanggol ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na, minsan ay sinampal ni A-list Easter si Ethan at ipinakita rin sa kanila ang drawing na pinaniniwalaan niyang ginawa ng babae na isa pang Jane. Ngunit sa halip na kumbansihin ang sinuman, pinapakita lamang siya ng kanyang kwento na mas hindi matatag. Para sa lahat ng nasa silid, parang nakulong si Ana sa loob ng kanyang sariling mga halusinasyon, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang mga gawi sa pag-inom at ang kanyang agoraphobia. Hindi nagtagal, dumating si David sa bahay, tinanong ni Detective Little kung nasaan siya noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni David na inaasikaso niya ang ilang trabaho sa Connecticut at iginiit na sa lahat ng oras na nagtatrabaho siya bilang isang handyman para sa bahay sa kabilang kalye, hindi niya nakilala si Jane Russell. Mabilis na tumuto si Ana at sinabing nagsisinungaling si David. Sinabi niya sa lahat na natagpuan niya ang hikaw na pagmamayari ng babaeng pinaniniwalaan niyang pekeng si Jane sa loob ng kwarto ni David. Sa halip na suportahan ang kanyang pahayag, mas naghihinala ang mga tao sa silid kay Ana, lalo na matapos matanto na pumasok siya sa pribadong kwarto ni David nang walang pahintulot. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni David na ang hikaw ay sa isang babaeng nagngangalang Katie, isang taong nanirahan sa kanyang lugar ng ilang sandali. Ngunit patuloy na itinutulak ni Ana ang isyu. Binanggit niya ang nakaraan ni David, at isiniwalat na minsan siyang nakulong dahil sa isang marahas na insidente. Binanggit pa niya na nanghiram siya ng kutsilyo kanina, na nagmumungkahi na maaaring ginamit ito sa pagpatay sa babaeng nakita niya. Hindi dito natatapos ang mga akusasyon ni Ana. Inaangkin din niya na nawala ng trabaho si Alistair, na madalas niyang tretuhin ng malupit si Ethan, at ang kanyang asistenteng si Pamela ay namatay matapos mahulog mula sa kanyang apartment sa mga kadahilanang nananatiling hindi malinaw. Tumahimik ang silid habang inilalahad ni Ana ang lahat ng mga hinalang ito, ngunit para sa lahat, parang isa lamang itong serye ng mga akusasyon na walang matibay na patunay. Dahil sa desperado silang kumbansihin, iginiit ni Ana na kung naroon ang kanyang asawang si Edward, maniniwala ito sa lahat ng kanyang sinasabi. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Detective Norelli ang isang bagay na nagpapabago sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang asawa at anak na babae ni Ana ay patay na. Ang kwento ay nagbabalik tanaw sa nakaraan. Si Ana ay nagmamaneho sa gitna ng isang bagyo ng nyebe kasama sina Edward at ang kanilang anak na si Olivia papunta sa isang ski trip. Sa oras na iyon, si Edward ay nagsawa na kay Ana matapos matuklasan na ito ay nagtaksil. Habang nagmamaneho, si Ana ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Agad na napagtanto ni Edward na ito ay ang lalaking kanyang kinarelasyon. Nang subukan niyang sagutin ang telepono, ang dalawa ay nag-aaway habang ang kotse ay umiikot pa rin. Ang sandaling iyon ay humantong sa nakamamatay na aksidente na kumitil sa buhay nina Edward at Olivia. Ang paulit-ulit na bangungot na laging nasa isip ni Ana tungkol sa bagyo ng nyebe ay ang nakakakilabot na alaala ng aksidenteng iyon nang bumagsak ang kanilang kotse sa kalsada. Ang mas lalong nagpapalala ng sitwasyon, walang signal sa lugar, kaya hindi makatawag si Ana ng mga serbisyong pang-emerhensya. Napilitan siyang maglakad ng mag-isa sa nagyayelong nyebe upang maghanap ng tulong, iniwan ang mga walang buhay na katawan ng kanyang asawa at anak na babae. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Detective Little na nakausap na niya ang psychiatrist ni Ana. Ayon sa doktor, ang gamot na iniinom ni Ana ay maaaring magdulot ng mga halusinasyon. Posible na ang babaeng pinaniniwalaan ni Ana na si Jane ay produkto lamang ng kanyang imahinasyon. Ang parehong paliwanag ay naaangkop din sa isang bagay na matagal nang pinaniniwalaan ni Ana. Nakumbinsi niya ang kanyang sarili na sila ni Edward ay diborsyado at na si Edward ay nakatira sa ibang lugar kasama si Olivia. Sa totoo, ang mga pag-uusap sa telepono na inakala niyang ginagawa niya kasama sila ay umiiral lamang sa loob ng kanyang sariling isipan.
Dahil nabigla sa katotohanan, si Ana ay tanging paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanyang asawa at anak na babae, kahit na wala na sila roon para pakinggan ito. Sa huli, tinanggap ni Ana ang paliwanag. Inamin niya na ang tunay na Jane Russell ay ang babaeng ikinasal kay Alistair at ang isa pang babaeng nakita niya ay tiyak na isang halusinasyon lamang. Kinabukasan, Lunes, nakipagkita si Ana sa kanyang psychiatrist at ikinwento ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw, lalo na ang masakit na pagkaunawa na wala na ang kanyang pamilya. Nagpasya siyang lumipat at magsisimulang tumira sa ibang lugar. Habang ang kanyang mga sesyon ng therapy ay tataas sa 3 beses sa isang linggo dahil mag-iisa pa rin siya at nangangailangan ng mas malapit na pagsubaybay. Pagkatapos umalis ng psychiatrist, si Ana ay nahulog sa lubos na kawalan ng pag-asa. Sa paniniwalang wala na siyang mabubuhay, tahimik niyang napagpasyahan na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng labis na pag-inom. Dinurog niya ang lahat ng kanyang gamot hanggang maging pulbos, planong inumin ito pagkatapos umalis ni David ng bahay. Bago ito gawin, nag-record siya ng ilang pangwakas na mensahe sa video. Sa mga recording na iyon, paulit-ulit niyang ipinapahayag kung gaano kalungkot ang kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Dahil sinira niya ang sarili niyang pamilya dahil sa kanyang kasawian at sa huli ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak na babae. Ang tanging hinihiling niya ngayon ay ang imposible, ang bumalik sa nakaraan at maging mas mabuting tao para sa kanila. Kalaunan ng gabing iyon, habang nag-scroll sa mga larawan sa kanyang telepono, biglang napansin ni Ana ang isang bagay na nakakagulat. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng kanyang pusa, si Punch, na nakaupo sa pagitan ng 2 baso. Malabo na makikita sa salamin ang mukha ng babae na inakala niyang imahinasyon niya. At sa sektong iyon, napagtanto ni Ana ang isang bagay na nakakatakot. Hindi siya kailanman naghahalusinate tungkol sa babaeng bumisita sa kanya noong Martes ng gabi. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagtataka, bumalik si David sa bahay. Agad na ipinakita ni Ana sa kanya ang litrato sa kanyang telepono. Iginiit niya na ang babae sa refleksyon ay ang parehong babae na nakita niyang pinaslang at na ang pangalan niya ay Jane, ngunit mabilis itinuwid siya ni David. Ayon sa kanya, ang babae sa larawan ay hindi talaga pinangalan ng Jane, ang pangalan niya Katie ang pangalan niya at siya ang biyolohikal na ina ni Ethan. Kaya naman hindi naintindihan ni David kung sino ang tinutukoy ni Ana kanina nang paulit-ulit niyang binabanggit si Jane. Pagkatapos ay isiniwalat ni David ang ibang bagay. Noong Miyerkules ng gabi ring iyon, narinig ni Ana ang sigawan mula sa bahay sa kabilang kalye. Si Katie ay pumunta pala para makita siya. Katatapos lang makipagtalo kay Alistair at umalis ng bahay para kumalma. Doon nakasalubong niya si David, na nag-imbita sa kanyang kwarto. Iyon ang dahilan kung bakit narinig ni Ana ang isang babaeng umiiyak nang makausap niya kalaunan si David ng gabing iyon. Sa engkwentrong iyon, ibinahagi ni Katie kay David ang tungkol sa kanyang magulong nakaraan. Ilang taon na ang nakalilipas, iniwan niya si Alistair habang ito ay 8 buwang buntis. Sa loob ng 2 taon, hinanap siya ni Alistair hanggang sa kalaunan ay mahanap niya itong nakatira kasama ng mga gumagamit ng droga. Hindi nagtagal pagkatapos noon, napunta si Katie sa kulungan. Samantala, si Ethan ay 2 taong gulang lamang noong panahong iyon at madalas napapabayaan. Kaya, kinuha siya ni Alistair at pinalaki siyang mag-isa mula noon. Ang pamilyang Russell ay lumipat kalaunan mula Boston patungong New York, bahagyang upang lumayo kay Katie, na patuloy na nagdudulot ng mga problema. Sa katunayan, binayaran pa nga siya ni Alistair ng pera upang lumayo sa pamilya. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagmakaawa si Ana kay David na tulungan siyang ipaliwanag ang lahat sa pulis. Gusto niyang kumpirmahin nito na totoo si Katie at na siya ay pinatay, ngunit tumanggi si David. Dahil sa kanyang sitwasyon sa parol, ang huling bagay na nais niya ay ang makisangkot muli sa pulisya. Dahil doon, nagpasya siyang umalis. Habang pinoproseso ni Ana ang lahat, ang kanyang laptop ay hindi sinasadyang nadulas mula sa kanyang mga kamay at nahulog sa sahig, nabasag ang screen. Mabuti na lang at nakasave pa rin ang larawan ni Katie sa kanyang telepono. Pagkatapos bigla, nakarinig siya ng malakas na ingay mula sa ibaba. Parang may nahulog. Ilang sandali pa, isang pamilyar na figure ang lumitaw. Si Ethan iyon. Mabilis na napagtanto ni Ana ang nangyari. Sinaksak lang ni Ethan si David. Ang dahilan ay nakakakilabot. Natuklasan ni Ethan na si David ay natulog kasama ang kanyang ina, si Katie, at ang galit ang nagtulak sa kanya na umatake. Pagkatapos ay mahinahong isiniwalat ni Ethan na kamakailan lamang ay nakatakas siya mula sa isang pasilidad ng kalusugang pangkaisipan at bumalik sa New York. Nagsimulang manginig sa takot si Ana habang nakikinig. Binalaan siya ni Ethan na huwag sumigaw. Sa mahabang panahon, malayang nakapasok siya sa bahay ni Ana dahil sa kanyang unang pagbisita, palihim niyang ninakaw ang isang duplicate na susi. May iba pa itong ipinaliwanag. Ang mahiwagang email na naglalaman ng larawan ni Ana na natutulog sa kanyang bahay ay ipinadala mismo ni Ethan. Habang nabubunyag ang katotohanan, nagiging malinaw na si Ethan ay responsable sa higit pa sa inaakala ni Ana. Siya ang pumatay sa katulong ng kanyang ama na si Pamela, at siya rin ang pumatay sa sarili niyang ina, si Katie. Sa isip ni Ethan, si Katie ay isang napakasamang ina na iniwan ang pamilya noong siya ay sanggol pa lamang. Ang puot na iyon ay nabubuo sa loob ng maraming taon. Naniniwala rin si Ethan na si Ana ay hindi naiiba kay Katie.
Nalaman niya ang nakaraan ni Ana mula sa ahente ng real estate na nagbenta ng bahay bilang 101. Ikinwento sa kanya ng ahente ang tungkol sa relasyon ni Ana at ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang asawa at anak na babae. Dahil doon, nakikita ni Ethan si Ana bilang isang taong makasarili at nadurudge din ng puso tulad ng kanyang ina, at ngayon ay gusto niya patayin din ito. Hayagan na inaamin ni Ethan na nasisiyahan siya sa pakiramdam ng pagkitol ng buhay. Ang sandaling may mamatay sa harap niya ay nagbibigay sa kanya ng isang kapanapanabot na hindi niya mapigilan. Sa madaling salita, si Ethan ay isang binatang may matinding pagkabalisa na nangangarap na maging isang serial killer, kahit na siya ay nag-eeksperimento pa rin at hindi pa nakabuo ng isang pattern. Sinusubukang mabuhay, nagkunwaring sumuko si Ana. Ibinuhos niya ang mga dinurog na tableta na inihanda niya kanina sa isang inumin at umakton na parang malapit na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit nang sandaling ibinaba ni Ethan ang kanyang pagbabantay, binasag ni Ana ang baso sa kanya at tumakbo. Kasabay nito, pansamantalang nagkamalay si David. Bago pa siya makatakas, marahas na sinaksak siya ni Ethan ng paulit-ulit. Tumakbo si Ana patungo sa rooftop, desperado na makatakas. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hindi lamang dahil hinahabol siya ni Ethan, kundi pati na rin dahil napipilitan siyang harapin ang mismong takot na kumokontrol sa kanyang buhay ng matagal. Ang bukas na espasyo, ang taas, ang labas na mundo, lahat na dating nagpaparalise sa kanya ngayon ay nagiging tanging daan patungo sa kaligtasan. Sa bubong, ang tunggalian ni Ana at Ethan ay sa wakas ay umabot sa sukdulan. Ang dalawa ay nag-away ng marahas, bawat isa ay sinusubukang talunin ang isa. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng paninindigan si Ethan. Ang marupok na bubong na salamin sa ilalim niya, na nanghihina at nabasag na, ay biglang bumigay. Si Ethan ay nabangga sa salamin at nahulog, na nagwakas sa kanyang buhay. Sa wakas ay nailigtas si Ana sa tamang oras, bagamat nagtamo siya ng matinding saksak sa kanyang pisngi. Kalaunan ay taos-pusong humingi ng tawad si Detective Little sa patuloy na pagdududa sa kanya at pag-aakalang lahat ng kanyang inilarawan ay isang halusinasyon lamang. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ethan at David, ang mag-asawang Russell ay dinala para sa pagtatanong. Sa ilalim ng pressure, si Jane ay sa wakas ay naglaho at isiniwalat kung saan inilibing ang bangkay ni Katie. Naging malinaw na talagang pinatay ni Ethan ang sarili niyang ina. Gayunpaman, tinulungan siya ni Alistair at Jane na itago ang krimen sa pamamagitan ng palihim na paglilibing sa bangkay ni Katie upang walang sino man ang makatuklas ng katotohanan. Pinanood din ni Detective Little ang huling video mga mensahe na naitala ni Ana kanina ng gabing iyon. Bilang paggalang sa kanyang privacy, pinayagan niya itong burahin ang anumang gusto niya mula sa kanyang telepono. 9 na buwan ang lumipas pagkatapos ng insidente. Nang panahong iyon, lubusang nagbago ang buhay ni Ana. Gumaling na ang kanyang mga pisikal na sugat. Ngunit higit sa pinakamahalaga, sa wakas ay nalampasan na niya ang kanyang sakit at ang matinding pagkabalisa na dating nakakulong sa kanya sa loob ng kanyang tahanan. Ang bahay bilang 101 ay wala ng tao ngayon at ibinenta na sa subasta. Ang sariling bahay ni Ana ay nalinis na rin. Ang kanyang mga gamit ay inilipat na habang siya ay naghahanda upang magsimula ng isang bagong kabanata sa ibang lugar. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.